Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan. Dahil sa lahat ng narinig nila at nakita, na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng ikawalong araw ay tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy New Year! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Yan ang karaniwan nating pagbati para sa bagong taon. Happy New Year! Kaya hayaan niyo pong dyan din umikot ang ating maikling pagninilay ngayon sa pagbati na Happy New Year. Alam natin, batay sa ating karanasan, nakaka-happy naman talaga ang bagay na bago. Bagong sapatos, bagong bahay, bagong sasakyan, bagong jowa. Kasi usually, yung new one is better than the old one. Nicer, fresher, more beautiful. In the first place, hindi ka naman magbabago kung yung dati ay okay na sa'yo. Kung yung luma ay okay na sa'yo. Well, ganito ang bagong taong ito. I believe this year is better, more beautiful than the old. At hindi ako may sabi niyan, ang Diyos sa banal na kasulatan. Kaya nakasisigurado ko siya. Halimbawa po ang sabi patungkol sa pag-ibig at biyaya ng Diyos sa Panaghoy 3:22. Ang pag-ibig mo, Yahweh, ay di magmamaliw. Laging sariwa, araw-araw, bawat umaga. Ang pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi magmamaliw. Laging sariwa, araw-araw. Ganon ang biyaya ng Diyos sa atin. Araw-araw, always fresh, always new, always better
than the old, than yesterday. Naisip ko lang, kaya siguro, nang magturo ng panalangin sa atin ng Panginoon, pagdating dun sa kakanin natin, hindi niya sinabing, ang sabihin niyo ganito, bigyan mo kami ng aming kakanin sa loob ng 1 linggo na ha, sa loob ng 1 buwan na ha, itatago na lang namin yung sobra. Mahirap yung araw-araw eh. Di naman sigurado yata yan. Hindi. Ang sinabi niya, sa tuwing kayo magdarasal ng inyong kakanin, sabihin niyo, araw-araw, daily, sapagkat hindi niyo ako masusubok sa aking kabutihan. Araw-araw, may bagong biyaya, may fresh na biyaya, may mas magandang biyaya. Ano ang masarap na pagkain? Yung fresh o yung na-stock na? Yung nailagay na sa ref? Di ba yung sariwa? Tatandaan ko, nung ako'y ma-assign sa Bulacan, ako laging sariwa, yung mga isda dyan. Kasi malapit lang sa Pamarawan o Bando yan. Nung ako'y mauwi ng San Miguel, nakatikim ako ng tilapia. Sabi ko, ilado. Sabi, alam mo na ngayon ng ilado? Na-assign ka lang sa Bulacan. Dati, halos mapakain kita ng panis, hindi mo nalalaman. Mas masarap yung fresh, yung bagong huli. Diba? Kaya nga ang sabi ni Moises sa mga Israelita sa ilang, natatandaan ninyo? Nung bumabagsak yung mana, yung pagkain mula sa langit, mana. Ano sabi ni Moises? Kumain lang kayo, sige, wag na kayong mag-ipon, sapagkat may bago uli bukas. Ganon ang Panginoon dati pa, giving us our daily bread. Kaya nga, every day is a blessing eh. Dito natin maiugat yung kasabihan na bawat gising is a blessing. Because while today, like yesterday, is a blessing, parehong blessing. Yung nangyari kahapon, blessing iyon. Yung meron tayo ngayon, blessing din ito. But today, it's a different blessing. Iba yung biyaya ngayon sa biyaya kahapon. Mas fresh yung ngayon, mas mainam yung ngayon. Dahil hindi mauubusan ng biyaya para sa atin ng Panginoon. Hindi niya sasabihin, nabigyan na kita eh. Ano na? Nabigyan na kita, ano ba? Lalo pat sasabihin natin, bawat araw, panibagong hamon. Kung bawat araw, panibagong hamon, hindi po pwedeng bawat araw, walang panibagong biyaya para sa atin ng Panginoon para harapin ang bawat hamon. And so every day is a blessing. If every day is a blessing, then every week is a blessing. Every month is a blessing. Then every year is a blessing. So anong ikatatakot natin kung this year is a blessing? Naintindihan ko, kapag bago, nangangapa ka pa, nakikiramdam ka pa. Hindi ka naman agad magiging at home sa bagong bahay. Hindi ka naman agad magiging komportable sa bagong shoes. Hindi ka naman agad magtitiwala sa bagong kaibigan. Hindi ka naman agad makapagpapatakbo ng mabilis gamit ang bagong sasakyan. Nakikiramdam ko, bago eh. Mangangapa ka muna. Bagong taon, mangangapa, pero huwag matatakot. Sapagkat come to think of it, sino bang nagbigay ng bagong taong ito? Kanino ba galing ito? Sa may hawak ng kasaysayan, sa Diyos ng Alpha at ang Omega. Kung sa Diyos galing ito, ano ba ang Diyos? Mabuti ang Diyos. Bakit niya sa atin ibibigay ang taong ito kung puro lamang ito sakripisyo, kung walang blessing sa taong ito? Come on! Jeremiah 29:11 says the Lord, for I know the plans I have for you. Alam ko, plano ko para sa'yo. Hindi mo alam kung anong plano mo ngayon? O may plano ka man ngayong taong ito, hindi ka nakakasigurado? Ano sabi ng Panginoon? I know the plans I have for you. May plano ko para sa'yo. Plans to prosper you and not to harm you. Paunlarin ka at hindi saktang ka. To give you hope and a future. Panghawakan natin ito. Hindi naman si Father Fidel lang nagsasabi. Hindi kung sino. Nasa Bible, yung pinag-uusapan natin dito. Pero syempre, dapat tayo rin magbago. Hindi po pwedeng magbabago yung taon, tayo ganun pa rin, walang pagbabago. Anong expect nating pagbabago? Paano ka aasenso kung hindi ka magbabanat ng buto? Kahit hanggang underwear mo, naka-polka dots ka, alang asenso kung wala banat buto. Paano ka gagaling kung hindi mo tutulungan ang sarili mo at ang mga nag-aalaga sa'yo? Paano maaayos ang inyong pamilya kung ikaw ang nagdadala ng gulo? Paano aalis ang malas kung ikaw yung parang punot dulo ng malas? Papaputo ka pa? Papaingay ka pa ng tambutso? Ikaw itong siraulo? Magbago. Kaya nga maganda na sinisimulan talaga natin ang taong ito
sa pamamagitan ng pagkaparangal sa ating mahal na ina bilang ina ng Diyos. Dahil nagpapasama tayo sa Kanya, humihingi tayo ng panalangin niya, nagpapagabay tayo sa Kanya kung paanong nagpapagabay tayo sa ating mga ina sa mga mahalagang simulain ng buhay natin. Mag-aaral tayo, gusto natin kasama natin ang nanay natin. Yun lang, tayo ay iniluwal sa mundong ito, kasama natin ang nanay natin. Mag-aasawa, kasama ang nanay natin. Para makawala-wala ng takot natin. Iba kapag nandyan ang nanay. Hindi lamang tayo nagpapagabay, humihingi ng panalangin, gusto rin natin tularan si Maria sapagkat siya itong sumusunod sa utos ng Diyos. Yun ang kailangan nating gawin, hindi kung ano-ano ang sumunod sa utos ng Diyos. Ang sinasabi ng Biblia, mapalad ang mga taong may takot at sumusunod sa utos ng Diyos. Sinong nakakaalam ng pinakamakabubuti para sa atin? Diyos. Paano mangyayari yung makabubuti para sa atin? Nagbigay siya ng mga utos. Sundin natin para yung mabuti ang mangyari sa atin. Pag hindi natin sinunod, may mangyayaring masama. Hindi dahil parurusahan tayo ng Diyos, kundi dahil tayo ang nagpaparusa sa sarili natin. Alam mo yung mabuti, hindi yung mabuti ang gagawin mo, ito yung masama ang mangyayari sa iyo. Napakaganda nung sinabing, mapalad ang taong sumusunod sa Diyos. Tingnan po ninyo, sa Bible hindi sinasabi yung swerte. Mapalad, blessed. Sapagkat pag sinabing swerte, may malas. May malas dahil may swerte. May swerte dahil may malas. Pero pag sinabing blessed, walang swerte, pero wala ding malas. Sapagkat para sa isang taong blessed at pinagpala, ginagabayan ng Diyos, sumusunod sa Diyos, lahat blessing, lahat pagpapala. Romans 8:28, all things work together for the good of those who love Him. Those who love Him, follow Him. Kaya kung gusto nating ma-blessed, sumunod tayo sa Diyos. Umayos tayo. Pakabuting tao. Always do and give our best. Parang ganito. Sabihin nyo kung ano participation tayo para hindi makatulog Sabihin nyo kung swerte o malas Swerte o malas. Sabihin nyo nga, swerte, malas. Yung taong ito, nung 8 years old siya, sinabihan siyang pwede na siyang mag-first communion. So excited siya kasi gusto na talaga niyang mag-first communion. Kapag nakikita niya nangungumunyon ng kanyang mga magulang, parang naiinggit siya. So, pwede na siyang mag-first communion. Swerte o malas? Pero bago siya makapag-first communion, namatay ang nanay niya. Swerte o malas? Buti na lang, meron siyang kapatid na babae na po pwedeng tumayo, parang nanay niya, gagabay sa kanya. Swerte o malas? Namatay ang kapatid niyang babaeng ito. Swerte o malas? Buti na lang at meron siyang kapatid na lalaki. Sila na lang dalawang magkapatid. Nakaw, mas matanda. Di hamak kaya sa kanya, ginabayan talaga siya. Doktor po ito, doktor Kaya ito rin yung nagpapaaral sa kanya. Ito rin yung talagang gumagabay sa kanya. Swerte o malas? Dahil sa kakadoktor ng mga may sakit pandemic, patay. Namatay. Swerte o malas? Mayroon pang natitira yung tatay niya na napaka-responsable, walang bisyo, ay talagang ginawa ang lahat para maitaguyod siya. Swerte o malas? Age 20 siya nang mamatay ang tatay niya. Swerte o malas? Di ba? Ay, meron pa. Sapagkat matalino, syempre po pwedeng may scholar. Swerte o malas? Nung eto nang magkukolehiyo nagkaroon naman ng World War, nagkabombahan ang mga universidad, naasarado, swerte o malas? Kaya wala siyang choice kundi ang magtrabaho na lang, swerte o malas? Ano? Hindi nga nakapag-aral, nagtrabaho na lang, swerte o malas? Ay dahil magaling nakukuha agad ng trabaho, swerte o malas? Alam niyo kung ano trabaho? Sa quarry, taga-tibag, taga-hakot ng bato, swerte o malas? At least may trabaho, World War yun swerte o malas? Ano ba talaga? Ayan kayo Pero teka, hindi pa tapos? Minsan papunta ng trabaho binundol o nabundol, na-aksidente, nabundol talaga siya ng isang German truck. Truck yun. Swerte o malas? Ay talaga namang humandusay na ganun, pero buti na lang hindi namatay. Swerte o malas? Ay salamat naman. At isa pang beses, nagkakatuwaan silang mga magkakaibigan. Tinutukan siya ng barel. Katuwaan lang. Akala yung tunay na barel Akala walang bala. Ay may bala.
naputukan siya, point blank, swerte o malas? Nakaligtas, swerte o malas? Ano ba talaga? Hindi ko ina-exaggerate to, totoo ito. Alam po ninyo, kung makapagsasalita sa atin ngayon si Saint Pope John Paul II, sabihin niya sa atin, walang swerte, walang malas. Para sa kanya, lahat pagpapala. Sapagkat, naisip nga niya yan nung in-interview siya, yung mga nangyari sa buhay niya, hindi po pwedeng wala siyang misyon eh. Hindi po pwedeng walang magandang plano ang Diyos para sa kanya. Yun ang mas nakapagpatibay ng bukasyon niya sa pagpapari. Naging Santo Papa, na napakalaki ng malasakit sa pamilya, napakalaki ng malasakit sa mga mahirap, lalo na sa mga manggagawa. At ang lahat ng ito ay dahil sa mga pinagdaanan niya, napagtantoon niya. Not to mention na ilang beses din siyang pinagtangkaan ng buhay niya, pero nakaligtas. Marahil nakatulong yung mga aksidente nang nangyayari sa kanya, nakapag-practice na siya. Kaya mga kapatid, huwag nating idepende sa swerte o malas. Ang taong ito, doon tayo sa sigurado, sumunod sa Diyos, magpakabuting tao. Huwag nating iasa sa mga bagay na walang buhay ang kapalaran natin. Iasa natin sa buhay na Diyos na may hawak ng kapalaran at buhay natin. Yung iba sa inyo, kinakausap pa yung taon, 2024, be kind to me. Ano yun? Kausapin ka na? Meron na ba ditong sinagot ng taon? Ba't hindi mo kausapin ng Panginoon? Talk to God. Katulad ng mga shepherds ngayon sa ating gospel reading, sabihin mo sa Kanya kung ano yung mga nasa sa isip at nasa sa puso mo. Sabihin mo sa Kanya yung excitement mo, pati na yung mga fears at mga takot mo. Sabihin mo sa Kanya. At sa pagkasabi mo sa Kanya, at tulad sa Ebanghelyo ngayon, hindi lang siya makikinig sa iyo, hindi lang si Kristo, pati ang kanyang ina, na pakakaisip-isipin ang mga sinasabi mo, pagbubulay-bulayan niya. At kung ito'y makabubuti para sa iyo, ipagdarasal kanya. Mga kapatid, siguraduhin natin na magiging happy at new ang year na ito sa pamamagitan ng awa ng Diyos at panalangin ng mahal na ina para sa akin at para sa iyo. Happy New Year. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringhin ng Diyos ang samo ko sapagkat mahal niya. Alam kong di ringhin ng Diyos ang samo ko sapagkat alam niya ang nilalaman ng puso. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong di ringhin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata, ibulong natin sa Panginoon ang ating intensyon para sa taong ito. Para sa ating pamilya, Panginoon, ito po ang plano namin, pero matupad nawa ang mas maganda mong plano para sa amin. Magbabanat ng buto, magsasakripisyo po kami, didiskarte at magpapakabuti. At magiging excited kami sa mga bagay na nakalaan mo para sa amin sa taong ito. Tulungan mo lang po kami, Panginoon, ha?
maramdaman namin lagi ang presensya mo. Hallelujah! Hallelujah! Siya ay muling babalik sa atin. Hindi Kanya iiwan. Hindi Kanya pababayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa Kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi lahat magiging perpekto. May mga mangyayari pa rin problema. May mga tatamuhin pa rin sakripisyo. Pero hanggat ang iyong buhay ay nasa mga kamay ng Diyos, kahit ang mga problemang darating malalampasan mo at magdudulot din ng maganda sa iyo, mararamdaman mo kung paano kikilos ang Kanyang mga kamay sa iyong buhay. Basta magpaubaya ka lagi sa Kanya. Sumunod ka lagi sa Kanya. Magtiwala ka lagi sa Kanya. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.